Ang nakaraan. Inihanda na lahat ni Ghislaine ang mga dapat ihanda, at tuwang-tuwa naman ang mga tao sa ginawa nito. Ngunit nang sabihin ni Ghislaine na ang paghahanda ay para rin sa digmaan ay natawa at nagtaka ang mga ito sa ating bida. Pagpapatuloy, ginagalaw ni Claude ang kanyang tainga gamit ang kanyang hinlalaki, nagtataka. Giyera, ibig mong sabihin, yung may mga taong may dalang espada at kalasag at lumalaban sa malaking grupo. Oo. Panahon na para magsimula tayong maghanda para sa giyera. At, syempre, kailangan nating patuloy na paunlarin ang lupain ng walang tigil. Sa lalong madaling panahon, alam mo na, di ba? Wala na tayong masyadong oras, sabi ni Ghislaine, ang kanyang boses ay may kasamang kakaibang pagkaapurahan. Natigilan si Claude, ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara sa pagkadismaya. Isang kahibangan ang ideya na sabay silang maghahanda para sa giyera at magpapaunlad ng lupain. Ngunit, kailangan niyang tanungin kung bakit biglang nagdadala si Ghislaine ng ganoong klaseng balita. Bakit bigla kang nagsasalita tungkol sa paghahanda para sa giyera? At bakit wala na tayong oras? Pagtataka nito na hindi na naman niya maintindihan ang ating bida. Bumantong hininga ng malalim si Ghislaine. Paano ko ba ito ipapaliwanag? Kung sasabihin niya na alam niya ang hinaharap, tiyak na iisipin nilang nababaliw siya. Kaya, wala siyang ibang pagpipilian kundi sa isang magbanggit ng mga paksa para makuha ang kanilang interes. Sinimulan niya sa pinakamalapit at pinakamalaking banta. Tulad ng alam ng lahat, tina-target tayo ni Count Desmond. Sa mga salitang iyon, nang itim ang mukha ng mga tagapag-alaga ng bawat proyekto ng ating bida. Alam nila ang mga pangyayari sa giyera sa Ferdium. Dahil sa kanilang pagiging kaaway ni Count Desmond, ang mataas na kamahalan, hindi maiiwasan na sila ay mag-alala. Ngunit, si Claude, na sumali sa lupain pagkatapos ng giyera, ay umiling ng walang pag-aalala. Naisip ko rin iyan, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Anong sitwasyon? Tanong ni Ghislaine. Bahagi na tayo ng Royal Faction. Risky na para sa kanya na gumawa ng aksyon kahit pabuo pa ang kanyang lakas. Kaya bakit siya makikipag-away sa atin kung ang kanyang mga puwersa ay hati? Napakabaliw niyan, sagot ni Claude. Habang mas masigla siyang nagsasalita, mas nagiging maliwanag ang mukha ng mga tagapag-alaga. Mabilis na kumakalat ang pag-asa na maaari silang magtiwala sa Royal Faction at bumuo ng kanilang lakas habang nagpapalakas si Count Desmond. Ngunit si Ghislaine ay ngumiti at umiling. Kung magdesisyon si Count Desmond na baliwalain ang Royal Faction at tipunin ang natitirang mga puwersa upang atakehin tayo ngayon, mapipigilan ba natin siya? Si Claude ay sumagot na mayroong gulo sa mukha. Tayo, marahil ay hindi natin siya mapipigilan. Nanalo lamang sila dati dahil sa mga bitag na ginawa ni Ghislaine. Ang parehong taktika ay hindi gagana ng 2 beses, at kung lalaban sila muli, tiyak na matatalo sila. Ang pagkakaiba sa lakas ay parang isang bata na lumalaban sa isang matanda. Tama, hindi natin siya mapipigilan. Ngunit ano ang gagawin mo kung kumilos siya ng baliw at umatake sa atin? Tanong ni Ghislaine. Sumagot si Claude ng may kumpiyansa. Upang maglunsad ng atake dito, kailangan niyang kalikain ang lahat ng mga tropa na natitira sa kanyang teritoryo. Kung gagawin niya iyon, aatakihin siya sa likod ng isa pang malaking kamahalan, si Count Raipol. Si Count Desmond ay hindi ganoon kabobo para hindi maintindihan iyon. Kaya, marami pa tayong oras para buuin ang ating lakas. Ang pagsusuri ni Claude ay lohikal. Kung si Count Desmond ay biglang magsisimula ng giyera, ang mapag-imbot na si Count Raipol ay hinding-hindi mauupo lang. Ngunit yun lamang ang nakikita sa ibabaw. Hindi pa rin alam ni Claude kung ano ang nangyayari sa likod ng kurtina. Ikinross ni Ghislaine ang kanyang mga braso at tumingin sa mga tagapag-alaga. Well, mayroon akong gustong sabihin tungkol dyan. Lowell, dalhin mo yan dito. Si Lowell, na maingat na pinagmamasdan ng sitwasyon, ay mabilis na nagdala ng isang tumpok ng mga dokumento. Ibinigay ni Ghislaine ang mga dokumento kay Claude at nagsalita. Bago ako umalis patungong kabisera, inutusan ko si Lowell na bantayan ang mga galaw ni Desmond. Tingnan mo. Agad na sinuri ni Claude ang mga dokumento. Ang kakayahan ng Fenris Territory sa pagkuha ng impormasyon ay hindi pa sapat upang magbigay ng detalyadong impormasyon. Ang mga dokumento na dinala ni Lowell ay karamihan ay galing sa mga tsismis na ibinahagi ng mga mangangalakal na dumadaan sa lupain ni Desmond at mula sa mga ordinaryong tao.
Ngunit sapat na ito upang maintindihan ang galaw ni Desmond. Ang kanyang mga aksyon ay halatang halata. Malawakang sapilitang pagre-recruit at pagsasanay, pagbili ng mga halaman ng maramihan, mga pana, pagre-recruit ng mga libreng kabalyero. Ang daloy ng pondo sa panig ni Desmond ay may ilang irregularidad, ngunit may isang partikular na kapansin-pansing detalye. May impormasyon na bumibili si Desmond ng malaking dami ng iron ore mula sa Cabaldi County, na nasa pagitan ng Fenris at Desmond. Ganito karaming iron ore. Ang iron ore mula sa Cabaldi County ay kilala sa mataas na kalidad nito. Dahil doon, ito ay itinuturing na isang strategic na mapagkukunan at hindi madaling makuha, kahit may pera ka pa. Ngunit, ang ganoong kaalagang mapagkukunan ay malaking-malaki ang daloy patungo sa panig ni Desmond. Bakit niya kailangan ng ganito karami? Gamulo ang isipan ni Claude. Ang pinakamahalagang mapagkukunan para sa paghahanda sa giyera ay pagkain at armas. At ang iron ore ay isang kritikal na mapagkukunan para sa paggawa at pagpapanatili ng mga armas. Ang dami na kanyang kinukuha ay masyadong labis para sa simpleng pagpapalit ng mga nauubos na puwersa. Ang iba pang mga hakbang ay parehong labis. Ang pagbuhos ng ganoong kalaking pera at lakas tao ay gagawing mahirap ang tamang pamamahala ng kanyang teritoryo, paliwanag ng ating bida ng detalyado sa mga galawan ngayon ni Dimon. Seryoso ba siyang nagpaplano ng giyera? Walang duda na naghahanda siya para sa giyera. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong target, hindi sila maaaring maging kampante. Dahil mayroon na silang hinanakit kay Desmond, mataas ang posibilidad na ang lugar na ito ang magiging target niya. Nakita ni Ghislaine ang lalong sumeryosong ekspresyon ni Claude at nagtanong. Well, ang sitwasyon ay medyo hindi komportable, di ba? Tumango si Claude nang walang pag-aalinlangan. Kahit pa sumali sila sa Royal Faction, mahirap na makarating agad ang mga tulong sa sandaling sumiklab ang giyera. At hindi sila maaaring umasa lamang sa suporta ng Royal Faction. Kung magiging baliw si Desmond at maglunsad ng biglaang atake, at pagkatapos ay maghanap ng negosasyon, hindi makakatugon agad ang Royal Faction. Totoo iyan. Talagang mukhang maaaring sumiklab ang giyera, sabi ni Claude. Sa mga salitang iyon, dumilim ang mukha ng iba. Ang lupain na ito ay hindi nagkakaroon ng isang araw na walang gulo. Grabe, magiging maganda kung bumagsak na lang ito. Kung gumuho ito, hindi na natin kailangang harapin ang kaguluhan na ito. Nakita ni Ghislaine ang mga tao sa paligid niya na nasa ganoong kalagayan, at sa isip niya ay napabuntong hininga siya. Sa ganitong bilis, matatalo na sila bago pa man magsimula ang giyera. Ngunit, kahit sa gitna ng malungkot na kapaligiran, tanging si Claude lamang ang nanatiling desidido, nag-aalok ng kanyang opinyon. Ang mga immigrant ay darating sa lalong madaling panahon, kaya kailangan nating patatagin ang lupain. Hanggat maaari bago mangyari iyan. Kung susubukan nating maghanda para sa giyera at paunlarin ang lupain ng sabay-sabay sa limitadong pondo at lakas tao, ang pag-unlad ay tiyak na babagal. Kahit pa siya ay nakatali sa Fenris dahil sa utang na loob kay Ghislaine at sa kontrata ng pagkaalipin, si Claude ay orihinal na isang taong nag-aaral sa akademya. Kung maging iskolar man siya o politiko, ang malingat sa pagkakataon na bumuo ng pangalan at mga tagumpay ay hindi isang bagay na gagawin ng isang nagtapos sa akademya. Para kay Claude, ang Fenris Estate ay hindi lamang isang lugar kung saan siya mininirahan sa buong buhay niya, kundi isa ring paraan para matupad ang kanyang sariling mga ambisyon. Kung magagawa kong gawing dakilang lupain ang tuyong lupain na ito, maaari akong mag-iwan ng aking pangalan sa kasaysayan. Dahil dito, masigasig na naghahanap si Claude ng mga paraan na makikinabang sa Fenris Estate. Paano kung ilagay natin ang ilan sa mga sundalo ng Marquis of Brantford dito? Hindi mahalaga ang bilang. Ang mahalaga ay ipakita na ang teritoryo na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng Marquis of Brantford. Kung gagawin natin iyan, hindi madaling ma-atake tayo ni Count Desmond. Tumango ang mga tagapag-alaga sa paghanga sa katalinuhan ng ideya ni Claude. Ang pagkakaroon ng mga sundalo ng Marquis of Brantford dito ay malaking tulong sa pagpigil sa posibilidad ng giyera. Ang pag-atake sa isang lugar kung saan naruroon ang kanyang mga tropa ay walang pinagkaiba sa direktang pag-atake sa Marquis of Brantford. Nagpatuloy si Claude. Ang paglalagay ng mga tropa ng ibang kamahalan sa ating lupain ay maaaring mukhang nakakahiya, ngunit ang Marquis of Brantford ay isang exception.
Dahil siya ang patron ng kamahalan, ito ay isang makatwirang hakbang na hindi dudungisan ng ating karangalan. Paulit-ulit na tumanggo ang iba. Pagkatapos marinig iyon, tila wala ng mas mahusay na solusyon. Tiyak nitong titiyakin ang kanilang kaligtasan ng walang malaking pagkawala, na magpapahintulot sa kanila na mag-focus sa pagpapaunlad ng lupain. Kahit si Belinda at Kaur, na karaniwang sumasalungat sa mga ideya, ay tila sumasang-ayon sa pagkakataong ito, na nananatiling tahimik. Tumingin si Ghislaine sa lahat at ngumiti ng may pait. Kung ang ibang mga kamahalan ay nasa aking sitwasyon, marahil ay susundin din nila ang mungkahi ni Claude. Ito ang pinakamakatwiran, pinakamababang pasanin, at pinakaligtas na opsyon. Ang problema, gayunpaman, ay sa likod ni Desmond ay nakatayo ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kaharian, ang Delphine Duchy. Hindi ko ito maaaring itago magpakailanman. Hanggang ngayon, itinago niya ito upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkabalisa, ngunit hindi na ito posible. Simula ngayon, kailangan nilang magkaisa at sumulong patungo sa isang mas malaking layunin. Kahit hindi sila maniwala, kailangan niyang magtanim ng isang pakiramdam ng krisis at isang pahiwatig ng pag-aalinlangan. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, nagsalita si Ghislaine na may seryosong ekspresyon. Hindi nag-iisa si Count Desmond. Oo, narinig kong kasal siya. Maraming usapan tungkol sa kung gaano kaganda ang Countess. Talagang nagpapakita iyon na ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay nakakagawa ng pagkakaiba. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa likod ni Desmond ay ang Duke ng Delphine. Ang gusto ni Desmond ay ang mga bagay kung ano ang gusto ng Delphine Duchy. Hindi makapagsalita si Claude, at ang mga tagapag-alaga na nakikinig sa kanya ay namutla. Ang Duke ng Delphine, isang pangalan na napakalakas at nakakatakot na kahit ang pagsasalita nito ay nakakapangilabot. Ang pinakamarahas na kapangyarihan sa kaharian. Kung totoo ang sinabi ni Ghislaine, tapos na ang kanilang lupain. Napabulalas ang mga tagapag-alaga sa gulat. Imposible, bakit susunod ang isang malaking kamahalan mula sa hilaga sa isang Southern Duchy? May ebidensya ka ba na susuporta sa sinasabi mo? Habang nag-iisip si Ghislaine kung paano sila kukumbinsihin, bamulong si Claude, tila mayroon siyang napagtanto. Pero baka tama ang kamahalan. Kung si Count Desmond ay kumikilos bilang isang neutral na maharlika, ngunit sa totoo lang ay isang tauhan na malayang gumagalaw sa ngalan ng Duke. Nagliwanag ang mukha ni Ghislaine, at mabilis siyang sumang-ayon. Tama, may saysay na ang sinasabi mo. Iyan ang plano na matagal nang inihahanda ng Delphine Duchy. Wow, nahihirapan akong ipaliwanag ito, pero alam kong maiintindihan mo, edukado ka, sabi ni Ghislaine. Isang malamig na kilabot ang damaloy sa likod ni Claude habang mabilis niyang sinuri ang mga dokumento. Si Count Caboldi ay isang maharlika na kaalyado ng paksayon ng Duke. Kahit gaano pa man sabihin ni Desmond na siya ay neutral, walang saysay para sa kanya na bumili ng ganoong karaming iron ore mula sa isang teritoryo na hindi bahagi ng kanyang paksayon. At ang halaga nito, kung babayaran niya ang karaniwang presyo, mahirap para sa isang mayaman na lupain na bayaran ito. Totoo ba, kung gayon, na sinusuportahan ng Duke si Desmond sa likod? Kung talagang sinusuportahan ng Duke ng Delphine si Count Desmond, kahit ang paglalagay ng mga tropa ng Marquis ng Branford ay hindi magiging malaking tulong. Kung makikialam ang Duke sa huli, na nag-aalok ng isang maginhawang dahilan at kabayaran upang mamagitan, walang ibang pagpipilian ng royal faction kundi tanggapin ito. Ang lupain na ito ay hindi pa sapat na mahalaga para sa royal faction na isugal ang isang gyera laban sa duchy para protektahan ito. Mahirap paniwalaan, pero kung totoo, sa ngayon, kailangan nating protektahan ang ating sarili, sabi ni Claude. Hindi ito sigurado, mahirap paniwalaan, ngunit hindi nila maaaring baliwalain ang posibilidad ng ganoong banta. Ang mukha ng mga tagapag-alaga ay lalong dumilim sa mga salita ni Claude. Upang maibsan ang malungkot na kapaligiran, sadyang nagsalita si Ghislaine ng masigla. Sige, ang mahalaga ngayon ay hindi ang pagkakasangkot ng Duke. Ang problema ay kailangan nating labanan si Desmond sa lalong madaling panahon. Lahat kayo ay naiintindihan na hindi natin maiiwasan ang gyera na ito, di ba? Kaya ngayon, isipin natin kung paano siya pigilan. Walang nagsalita. Paano pipigilan ng Fenris Estate, na halos walang sundalo, lalo na mga kabalyero,
si Desmond. Nagsalita si Claude sa ngalan ng lahat. Kailan mo inaasahang mangyayari ito, aking kamahalan? Aabutin ng hindi bababa sa 6 na buwan bago kumilos si Count Desmond. Matindi-tindi rin ang tinamo niya ng mawasak ang kanyang mga sundalo sa Ferdium. May katagalan para sa kanya na muling buuin ang kanyang mga puwersa, sagot ni Ghislaine. Ang pagkawala ng mga tropa ay isang isyu, ngunit sa gulo sa Ferdium, tiyak na kailangan niyang mag-focus sa paghihimagsik ni Amelia. At sa pagkakaalam ni Ghislaine, isang napakagulong bagay ang mangyayari sa loob ng ilang buwan, kaya't mahirap para kay Desmond na kumilos kaagad, kahit pagkatapos ng 6 na buwan. Ngunit hindi na kailangang ibahagi ang lahat ng iyon upang mapanatili ang tensyon. Sa pandinig ng 6 na buwang timeframe, kinakabahan na tumingin si Claude kay Ghislaine at nagsalita ng nag-aalinlangan. Hindi tayo makakapanalo ng gyera sa loob lamang ng 6 na buwang paghahanda. Baka hindi pa natin matapos ang pagsasanay sa mga bagong recruit. Kaya, tanong ni Ghislaine, kung baliwalain ni Count Desmond ang Royal Faction at magsimula ng gyera, tumakas tayo. Ano? Pagkabiglang tanong ni Ghislaine. Bago pa man makasagot si Ghislaine ng tuloy-tuloy, si Belinda, na tahimik, ay nagsalita. Sumasang-ayon ako na ang pagtakas ay isang magandang ideya kung sumiklab ang gyera, ngunit hindi na kailangang gawin iyon ngayon. Nagulat ang lahat at lumingon sa kanya. Hindi ba't sinabi ng parehong kamahalan at ng Chief Overseer na malamang na magkakaroon ng gyera? Nakatutok ang lahat ng mata sa kanya, itinaas ni Belinda ang kanyang baba at nagsalita ng may pagmamalaki. Kung putulin lang natin ang ulo ni Count Desmond, o ni Count Almond, wala nang problema, di ba? Magaling ako dyan. Tatapusin ko ito ng mabilis at babalik ako. Alam ni Ghislaine kung ano ang nasa isip niya, at naramdaman niya ang isang kurot ng kalungkutan. Kung ang target ay isang ordinaryong maharlika, tiyak na magtatagumpay siya sa isang asasinasyon ng walang problema. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi basta-basta, ngunit si Count Desmond, bilang isang malaking kamahalan, ay iba. Ang paghahanap lamang sa kanya sa loob ng isang maingat na binabantayang kastilyo ay hindi madaling gawain. Kahit na magawa niyang hanapin at patayin siya, ang pagtakas sa kastilyo pagkatapos ay mas mahirap. Kahit ang isang kasinggaling ni Belinda ay hindi maaaring umasa na mabubuhay. Minsan, ang asasinasyon ay ang pinaka-epektibo at pinakamabilis na paraan, ngunit, masyadong delikado. Hindi natin ito magagawa, at ayaw ni Ghislaine na isakripsyo ang buhay ni Belinda, mahalaga ito sa kanya, dahil parang pamilya na si Belinda sa kanya. Nako, sige na, maaaring mahirap mag-isa, sigurado. Ngunit kung kasama ko si Kaur at ang mga mersenaryo, magagawa natin ito. Si Kaur, na humihikab at nakikinig na parang ang mga paksa ng pagpapaunlad ng lupain o paghahanda para sa gyera ay problema ng ibang tao, ay biglang nagulat, tila nagtataka kung ano ang naririnig niya. Ano? Ako? Bakit ako? Dapat kumuha ka ng ilang mersenaryo at gumawa ng gulo sa harap ng kastilyo ng kamahalan. Habang nakatutok ang atensyon ng lahat sa iyo, papasok ako at maayos na puputulan ang ulo ng Count, sabi ni Belinda sa plano na kanyang naisip. Baliw ka ba? Iyan ay pagpapakamatay lang, sabi ni Kaur na ayaw niya ng binabalak ni Belinda. Kung ang inyong buhay ay maaaring pumihil sa isang gyera, iyon ay isang marangal na sakripisyo. At saka, mahal mo ang pakikipaglaban. Pagdidiin pa ni Belinda sa gusto niyang mangyari. Ayaw kong mamatay ng walang kabuluhan. Laban ay laban. Ano ang mahalaga? Bakit hindi ikaw na lang ang pumunta? Habang nag-aaway ang dalawa, sa pagkakataong ito, si Gillian naman ang lumapit na may determinadong ekspresyon. Aking kamahalan, kung hindi natin maiiwasan ang gyera, ipagkatiwala sa akin ang mga mersenaryo sa loob ng ilang sandali. Susubukan kong antalahin ang pagsisimulan ng gyera hanggat maaari. Samantala, palakasin natin ang ating mga puwersa at humingi ng tulong sa Royal Faction, sabi ni Gillian, na may seryosong ekspresyon. At paano mo plano na gawin iyon? Tanong ni Ghislaine. Aatakihin ko ang mga Merchant Guild na nagsusupply ng mga materyales sa gyera. Sa simula, makakasira ito sa kanilang supply, na magdudulot ng mga pagkaantala sa kanilang mga paghahanda, at kung ilihis nila ang mga puwersa upang hulihin ako, mas lalo silang babagal. Ipagkatiwala mo ito sa akin, plano ni Gillian. Sa mga salitang iyon, ngumiti ng bahagya si Ghislaine.
Ito ay isang taktika na madalas niyang ginagamit sa kanyang nakaraang buhay. Para sa isang taong matagal nang natigil bilang mersenaryo na gumamit ng katulad na diskarte ay medyo kahanga-hanga. Hindi masama ang plano na iyan, pero, kung gagawin mo iyan, Gillian, magtatapos ka sa pagiging isang bandido. Ayaw kong magkaroon ng ganoong kahihiyan ang isang taong naglilingkod sa akin. Nagkibit balikat si Ghislaine at nagpatuloy. Naiintindihan ko ang pag-aalala na mayroon kayong dalawa para sa lupain, ngunit tatanggapin ko na lang ito. Bilang magandang intensyon ninyo, sabi niya. Kahit na magkaiba ang kanilang dahilan, si Belinda at Gillian ay handang isugal ang kanilang buhay para sa lupain. Iyan ay kahanga-hanga, hindi tulad ng dalawa, tila walang partikular na iniisip si Kaor sa bagay na ito, kaya't tinanong siya ni Ghislaine. Kaor, mayroon ka pa bang ibang ideya? Kung darating sila na nagmamadali, hindi ba dapat lumabas na lang tayo at lumaban? Ako ang nasa harapan, ngunit kailangan mo akong bayaran ng mas malaki, sabi ni Kaor. Oh, napaka maaasahan mo talaga, pera na naman, sabi ni Ghislaine, na tumawa at umiling sa matapang at simpleng paninindigan ni Kaor. Nakita ni Claude na wala sa apat ang gustong umiwas sa labanan, kaya't nagtanong siya muli. Wala ka ba talagang intensyon na tumakas? Wala. Malas ko talaga. Kung gayon, sa tingin ko, pinakamahusay na gamitin ang lahat ng ating mapagkukunan at simula ng paghahanda ng mga kuta ngayon mismo. Mga kuta, ibig mong sabihin, isang defensive siege? Tanong ni Ghislaine. Oo. Ang pinakamalaking bentahe ng ating lupain ay ang napakalaking dami ng pagkain na ginagawa natin. Kung patatatagan natin ang kastilyo sa antas ng isang kuta at mananatili, maaari tayong magtiis hanggang sa dumating ang mga tulong ng Royal Faction. Kumunat ang noo ni Gillian at nagtanong. Ngunit kahit na magtayo tayo ng mga kuta, kailangan pa rin natin ng ilang tropa para lumaban. Hindi ba tayo kukulangan sa lakas tao? Maaari tayong humiling ng agarang tulong ng mga sundalo at kabalyero mula sa Ferdium. Dapat din tayong magsanay ng mas maraming sundalo. Kung ayaw nilang mamatay, kailangan nilang maghanap ng paraan para lumaban. Tumango ang lahat ng mga tagapag-alaga sa sinabi ni Claude. Sa lahat ng mga mungkahi, ito ang pinakaligtas at pinakarealistikong diskarte. Tumango si Ghislaine at sinabi, sige, gawin natin yan sa ngayon. Magsimula kayong mag-imbak ng mga supply para makatugon tayo sa mga pag-atake ng kaaway anumang oras. Sa panlabas, tila tinanggap niya ang panukala ni Claude, ngunit ang kanyang tunay na nararamdaman ay ganap na iba. Mukhang medyo kinakabahan na ang lahat ngayon. Kailangan kong panatilihin ang mga bagay sa antas na ito sa ngayon. Ang plano ni Claude ay tunay na ang pinakarealistiko at maaasahang kurso ng aksyon para sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit hindi ito sapat upang harapin ang mga puwersa ng Duke. Upang malampasan ang kaaway, kailangan niya ng isang paraan na lalampas sa kanilang imahinasyon, isang bagay na hindi nila maaaring asahan. Anuman ang paraan, ang kabiguan ay nangangahulugang kamatayan sa huli. Kaya, ang tanging paraan upang mabuhay ay ang pagtaas ng mga pagkakataon ng tagumpay, kahit na kaunti lang. Sa pagkakataong ito, ako ang unang kikilos, sabi ng ating bida sa kanyang sarili, na ang mga mata ay talagang napakatalim na may kung ano na naman itong iniisip. Walang intensyon si Ghislaine na maghintay lamang sa kaaway. Sa lalong madaling panahon, isang pagkakataon ang magpapakita sa sarili nito. Balak niyang gamitin ang pagkakataong iyon upang magbigay ng mabigat na suntok kay Count Desmond at magdulot ng malaking pinsala. Ano kaya itong pinaplano ng ating bida? May bagong tao na nama kaya itong kukunin, o may pasasabugin na naman kaya ito? Kung kayo ang nasa posisyon ni Ghislaine, anong hakbang ang gagawin ninyo? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!